So hello mga kabusing, welcome back again to my vlog. So ayan mga kabusing is nanood po ako ng first presentation ng Miss Universe 2020 Miss Universe Philippines 2024 mga kabusing. So ayan na nga po nga, mga kabosing, nanood po ako ng kanilang press presentation. So marami talagang nag-stand out pero lang kasi yung ibang mga candidates is nakulang lang talaga sa height sila. So bago ang lahat ng mga kabosing, nais ko muna kayong batiin na magandang magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali at syempre magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa mga nanonood po sa aking YouTube channel. Hello, 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 hello po dyan mga kabosing. So, let's begin for our what is this? May parang kan ba? Parang observations sa press presentation ng Miss Universe Philippines 2024 mga kabosing, kung sino-sino yung mga nag-stand out at syempre yung mga naging palaban sa competition sa unang kita ng mga candidates sa kanilang press presentation mga kabosing. So, let's begin into Albay mga kabosing. So, okay naman yung kanyang press presentation. Kaya lang kasi is medyo naapakan niya ng konti yung kanyang damit. So, parang na-off of siya, confidence. So, pinasok ko lang siya sa aking mga best na nag-present ng kanilang province mga kabosing. At syempre, yung si Bacolod mga kabosing, nag-stand out din siya sa akin sa kanyang press presentation. Kaya lang is hindi siya masyado katangkaran yung si Miss Bacolod at also si Bacoor naman, si Victoria Velasquez Vincent. So okay naman yung kanyang press presentation. Okay na okay sa akin mga kabosing. At syempre, yung kay Miss Baguio mga kabosing, okay na okay sa akin yung kanyang performance. At syempre, parang yung sa mga pictures niya inilabas sa kanyang videos, parang iba yung kanyang itsura no sa kanyang press presentation. Pero all overall is okay na okay mga kabosing. At syempre, yung kay Kainta Rizal, so naman yung kanyang press presentation, yung kanyang in-represent yung kanyang province na Cainta. Hindi ko lang sure kung mataas yung kanyang heels kasi parang tumaas siya eh. Parang nakipagsabayan siya sa mga may height talaga mga kabosing. At syempre si Camigin mga kabosing, okay rin sa akin yung kanyang press presentation. At syempre yung si Kabanatuan, okay rin sa akin yung kanyang performance sa kanyang press presentation. At syempre yung si Cebu City, parang I don't know kung pumayat siya, pero para sa akin is parang konting nag-slim siya ng konti at siyempre may mga instances naman sa camera angles na may payat, merong mataba, 'di ba? At siyempre yung kay Iloilo City, parang yung kanyang ayos, hindi ko nagustuhan yung kanyang ayos, saka yung kanyang damit, parang hindi bagay sa kanya yung kanyang damit kay Iloilo. Pero yung stage present ni Miss Iloilo, okay na okay sa akin at siyempre yung kanyang lakad, suwabeng-suwabe. Ang hindi ko lang nagustuhan kay Miss Iloilo is yung kanyang suot na parang dark siya. Dark yung kanyang suot, parang hindi bagay tsaka parang gown na siya. Hindi sana naging ko na siya naging what do you think this one is parang semi gown lang sana yung hanggang lagpas tuhod lang para mas okay talaga. At siyempre yung kay Kananga, yun nagustuhan ko sa kanya yung kanyang presentation, yung kanyang lakad, okay na okay rin sa akin. Yung mga hindi talaga sikat na mga province is parang nag-i-enjoy sila sa kanilang press presentation. At siyempre yung si Maribeles, yun yung nakitaan ko rin sa kanya na okay rin yung kanyang press presentation yan mga kabosing. At siyempre yung kay Northern California, sa sobrang ganda niya mga kabosing, ah, okay rin yung kanyang pagrampa doon sa stage. Ang gusto ko lang kasi ang hindi ko lang nagustuhan doon mga kabosing is yung kanyang
yung lakad ng konti na parang hindi siya masyadong confident, yun lang talaga yung hindi ko nagustuhan sa kanya. At syempre yung kay Palawan, sobrang tangkad pala nito ni Miss Palawan. Morena Beauty din siya. At syempre yung stage presence is nandoon din. Nakipagsabayan siya sa height ni Taguig. At syempre yung si Pampanga din na si Cyril Payumo, matangkad din siya. Okay na okay yung kanyang lakad kanina sa first presentation. Siguro may parang hinahide niya pa yung kanyang skills when it comes sa pasarela mga kabusing. At syempre yung kay Quezon City, matangkad pala si Quezon City, matangkad pa kay Atisa Manalo yun or baka sa Hills lang siguro. Ayan mga kabosing. At syempre yung si Quezon Province is okay naman sa akin yung kanyang press presentation at syempre naidala naman niya yung kanyang kanyang lakad doon sa stage. At syempre confidence sa kanyang lakad at syempre yung kanyang fierce na looks okay na okay sa akin. At syempre yung kay Tacloban okay rin sa akin. Kaya lang parang most of the candidates is mababa talaga, hindi katangkaran like okay sana yung height niya nasa 5'8", kaya lang kasi yung iba mga candidate nasa 5'6" siguro yung height or 5'5", ganon. Mababa talaga. Siyempre yung kay Miss Tagid, kay Christy Ann McGarry, okay na okay sa akin yung kanyang tindig, yung kanyang suot na kulay pula. At syempre yung kanyang lakad talaga is Miss Universe na Miss Universe talaga. At yung kanya talaga na pag-pose is sobra talagang lakas mga kabusing. I don't know kung sila ni Atisa Manalo do it or makipagtabi sa bawat isa. I don't know kung sino yung manalaman ng kanilang beauty mga kabusing. At syempre yung kay United Kingdom is okay rin sa akin yung kanyang press presentation. At syempre, yung kanyang height yata is parang nagkulang din. Parang hindi talaga ako na satisfied sa kanyang height. Pero yung kanyang performance is okay. At syempre yung kay Miss Sambales, nagandahan ako sa kanyang press presentation din at parang hindi siya masyado katangkaran si Anita Gomez, no? Parang naka-over heels lang siya. Grabe, lagi ako inantok. Kaya yon parang sa akin is yung nag-stand out talaga is yung si McGarry sa Tindig pa lang. At syempre yung kay Quezon Province, okay sa akin. Tsaka yung si Pampanga, tsaka si Palawan. At syempre yung si Baguio at tsaka si Cavite. Sila yung, at tsaka si Iloilo sana, kaya lang kasi hindi ko gusto yung kanyang gown, yung kanyang suot na dark, na green, tsaka yung may sa baba, may heel, tsaka yun. Yun lang mga kabosing. So, yun lang yung mga napupuna ko dito sa first presentation nila. Syempre yung kanilang angles ng camera parang not so linaw, parang ang labo-labo pa, kulang pa sa HD yung kanilang videos. So yun mga kabosing, so what do you think? Sino yung gusto nyong bet nyo manalo sa Miss Universe Philippines 2024? So comments na below mga kabosing and don't forget to like and subscribe and have a nice day. So see ya. Bye bye. Keep safe.